Hi! Welcome back to my YouTube channel. So, ayun mga ka-armfit. So, let's go. Sasamahan niyo ako, guys. Ano pa ba yung gagawin ko? Kaya ngayon, watch with me. Watch me, baby. So, right now, andito nga pala ako sa my CR, diba? Alangan naman, natatae ako dito. Syempre tayo ay, diba, magbubuhos-buhos tayo ng tubig kasi napakainit nga naman talaga dito sa Pilipinas. So, first, binabasa ko pala muna yung mukha ko at gagamit ako ng Kojic soap kasi para maging flawless yung ating skin, walang tigyawat, 'di ba? So anti-pimples na din 'yan yung ating Kojic soap. So by the way guys, it's really hot weather here in the Philippines, 'di ba? Naku, sobrang init na nga naman talaga because it's so summer na talaga, te. Ang sarap na talaga magdagat, mag-swimming pool, magbabad sa tubig. Kaya right now, ito yung naisipan kong i-content na ako ay magtambay muna dito sa may CR. Syempre, te, 'di ba? Para yung pawis natin, mag-i-stack muna diyan sa loob ng ating katawan. Hindi mo na siya lalabas, te. So right now, kakatapos ko lang pala mag whitening soap or Kojic soap. Pagkatapos diyan ay mag-a-apply ako ng Palmolive shampoo, of course, 'di ba? Everyday naman tayo naliligo at everyday naman talaga tayo gumagamit ng shampoo. Ewan ko ba nabubulol ako. Ewan ko ba sa iba, kasi yung iba kasi parang naririnig ko at nakakausap ko din, parang hindi sila everyday gumagamit ng shampoo kasi sabi nga daw nila magdadry yung buhok. Pero ako syempre, hindi ako naniniwala sa maganang theory nila at ako talaga ay mag-shampoo kasi nga, 'di ba, pawisin yung tao, tas napakainit, summer ngayon, te, tas hindi ka magsha-shampoo, te. Te, amoy anit kapag pinagpawisan ka, diri ka, 'di ba, hapak? Ew! Buti sana kung malamig, te. Kung nakatira ka sa ibang bansa, gagayahin mo yung ibang tao na pag nag-shampoo, once a week lang, gagayahin mo sila, te. Nasa Asia ka, nasa Pilipinas ka, te. Ang init dito, tas hindi ka magsha-shampoo everyday. Bobo naman na ito. Ay, sorry, te. Yung ugali talaga. So, ayun, habang ko nga pala binababad yung Palmolive shampoo sa aking buhok, so, gumamit muna ako dito ng Catylis Show. Ay, nabubulol ako. Gumamit pala ako dito ng Catylis soap. Ayan nga pala guys yung ginagamit ko sa aking katawan, yung Catylis kasi anti-fungal, antibacterial din siya. Tapos, it's good naman talaga siya to use sa ating armpit kasi anti-body odor na din siya para papatayin niya yung mga bakterya. Kaya te, kung may putok-putok ka, if you watching this video, try mo na to, te, gamitin itong Catylis soap. Hindi to promotion pero subok ko na talaga siya. Lalo na kung may asim yung armpit mo, you have body odor, ew, te, you are binata at dalaga na. So, kailangan mo na talaga i-apply to sa katawan to. At mas maganda din pala itong Catylis soap sa mga kati-kati sa mga katawan, eczema, kung ano-ano pa dyan ng mga kati-kati, ang ganda din niya gamitin. So, hindi ko pala ginamit sa buong katawan ko yung Catylis soap kasi yung tina-target ko lang talaga, ayun nga siya, panghugas lang naman siya kasi sa ating armpit at ganun din sa pempem natin or sa kifi nila na tinatawag kasi it's good din siya lalo na kung meron kang UTI. So din siya, sinabi din siya ng doctor ko na it's good din naman siya talaga to use pag meron kang UTI kasi nga lalo kung mataas yung pH level mo. Yung mga ginagamit kasi na sabon, yung din yung mga sabon na hindi beauty soap kasi mangangati ka nga talaga kung meron kang allergy. So katulad ko, meron akong allergy kaya yan ang ginagamit ko at sa akin din armpit para walang putok, te. Tapos nga pala ginamit ko din dyan yung Bioderm sa aking buong katawan kasi di naman buong katawan, te, gumagamit ako ng Catylis, wala naman akong kati-kati, i-flawless ko kaya. So after ko gumamit nun, ayun, binalawan, ay hindi ko na pala binamlawan yung sa armpit ko, automatic na yan, ay naggamit ako nitong Spa Milk Salt kasi ginagamit ko lang siya once a week or twice a week. Kaya pwede siya gamitin pero hindi siya advisable na everyday, every shower mo talaga gumagamit ka ng whitening scrub salt. Kasi nga salt siya, medyo may masakit-sakit din siya na feeling hagod sa katawan mo. Kaya alam mo naman yung armpit natin sensitive. Ganun lang kasi yung tamang pag-apply dyan. Hindi yung nagmamadali ka, inaraw-araw mo na gamitin yung
milk scrub salt na yan, te. Mangingiti, magkaka-rashes ka, 'di ba? Yung skin to skin mo, nagra-rub to rub na yan sila, te. Sobrang sakit niyan. Kaya advisable siya na once a week or twice a week siyang gamitin sa ating mga kasingit-singitan, bikini line natin, sa ating mga liig, armpit, ko ano pang merong maitim kati sa bahagi ng iyong mga balat. After niya pala, dahil naubusan nga pala kami ng cream silk, so bumili na ako muna nito ng sachet ng keratin. So actually, marami na rin yung binili ko, kaya it's good din naman siya talaga gamitin itong keratin na conditioner. So, 'di ba? Conditioner 'yan ha. So, after ko nga pala diyan ibabad na mga 1 minute or ilang seconds lang naman yung pagbabad ko, binanlawan ko na din siya. So, hinihilod-hilod ko muna or minamassage ko muna yung buhok ko, 'di ba? Yan, diyan sa aking scalp, tapos pababa, tapos yun, habang ko siya inaantay yung minute na yun, inihilod-hilod ko din yung ulo ko, te, 'di ba? Para magiging shiny, smooth yung buhok natin after natin maligo, kahit hindi ka na magsuklay, te. Alam mo yun, shine na shine talaga yung buhok mo. Kasi ganyan din ako, te. Everyday din pala ako gumagamit ng conditioner tuwing maliligo ako, at hindi ako naniniwala sa iba na hindi araw-araw ginagamit ang mga yan. Kasi ako talaga naniniwala ako sa sarili kong experience, at hindi ako naniniwala sa ibang mga tao katulad ng shampoo or conditioner. Everyday ko yan sila ginagamit. So, syempre guys, pag gumamit kayo ng conditioner, after nyo gumamit ng shampoo. So, ayun, binanlawan ko na din siya. Ganun lang guys katagal, 'di ba? Kunting minuto lang. So, ayan, tingnan niyo naman, parang hindi mo na kailangan pa suklay ng buhok mo or 'di ba? Alam mo 'yun, mag-scrub ng buhok mo kasi okay na siya, te. Pag banlaw mo, straight na talaga. Makikita yun na yung shyness at sobrang soap ng buhok ko.